Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome pong muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong banat, yung pagbalik ni Senator Kiko Pangilinan dito po sa very derogatory na statement umano ni Senator Bato, authentic puncher idiot de la Rosa. Yung tago na senador dahil nawindam po ang tumbong niya sa sinabing warrant of arrest ng ICC. Kasi mukhang binanatan po ni Senator Idiot de la Rosa ang mga pinklawans or mga dilawans. So kinakastigo niya, mamaya babasahin natin, i-repeat lang natin kung ano po yung sinabi niya against the dilawans or the mga komunista daw po. So hindi po katanggap-tanggap yan sa isa sa mga leader ng kakampings, o dilawans tulad ni Senator Kiko Pangilinan. At ganun din po si Senator Wing Gatchalian, hindi po naniniwala kay Elizalde. There is something off sa sinasabi ni Elizalde tungkol sa mga paratang niya sa ating Pangulo, lalong-lalo na doon sa sinasabi niyang ito daw po ay nag-insert ng 100 billion na mga proyekto at kumuha ng ilang bilyong piso o 25%. Nasaan yung 75 billion, Saldico? Nasa iyo? Kaya ka nakabili ng mga mamahaling mga laruang panghipapawid. Okay, so again, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi kasi nitong si authentic idiot puncher hole na si Bato de la Rosa tungkol po sa mga pinklawan at mga komunista. Kung maalala nyo, ito po, sabi nyo, tahimik ang pinklawans and komunista sa expose ni Saldico. Strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption at the same time prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. So yun po, kumbaga sinasabi niya, bakit kayo tahimik mga dilawans at komunista? Akala ko ba anti-corruption kayo? Akala ko ba mga matutuwid kayo? O bakit hindi nyo tulugsain ang gobyernong ito na sinasabi ni Elizalde na si Bongbong Marcos ang mastermind ng korupsyon? Instead, tinutulungan nyo pa ang gobyernong ito. Pero kung maalala nyo, nagsalita ng ganito si Bato after na pigilan niya na wag umapir sa Zoom si Elizalde doon sa Blue Ribbon Committee hearing. Siya pa ang nagsuggest, isa sa mga nagsuggest kay Ping Lacson na wag payagan si Elizalde na mag-Zoom kasi hindi daw ito under oath. Baka yung mga sasabihin niya since hindi under oath, hindi titindig sa hearing. Tama nga naman. Kasi ang ina-anticipate ni Bato, baka sila na naman ang madamay dyan. Inaalagaan niya yung imahe ng kanilang mga kasamahan ng mga DD shit, yung mga diehard Duterte sinungaling syndrome, o supporters. Yung pala, nung lumabas yung video ni Saldico at pinararatangan yung magpinsan ng mga magnanakaw mastermind, nagsalita ng ganito, nandamay pa. Okay? So dyan, hindi po yan pinalagpas ni Senator Kiko Pangilinan. Binalikan po yan ni Senator Kiko Pangilinan. Ayan po, hindi kami nananahimik. Nagmamasid kami. At tinitimbang namin ng husto kung ano sa paniniwala namin ang pinakamainam. Hindi para sa sino man na nakaupo, kundi para sa palagay namin ay ikabubuti ng bansa. Ay correct po yan mga kababayan. I agree with that statement. Hindi kinakailangan magpadalos-dalos. Hindi kinakailangan, ayan na, nagbigay na ng statement. Yan, ang tinatawag dyan ay critical thinking. Ito kasing mga DDS na to, magaling magpropaganda. Ang gusto nila, maniwala na kayo kasi sinabi namin. Sundin nyo na kami kasi kami lang ang may katotohanan. Monopolyo namin ng katotohanan. Basta sinabi namin, maniwala na kayo, kami ang puon, kami ang inyong Diyos. Hindi po ganun. Itong mga Duterte na to, itong mga minions ng Duterte,
Yan po ay yung mga alagad ng demonyo. Bakit? Sabi ni Digong siya na ang papalit kay Satanas, aantayin niya kayo sa impyerno Walang mga critical thinking yan. Mga robot po yan, no? Mga trolls po yan. Hindi na po nag-iisip yan. Basta sinabi ng Duterte, sinabi ng mga alta sa Duterte group, okay na. Maniwala na kayo even though na walang katotohanan, even though mga sinungaling. O di ba? Totoo naman yan yung mga vloggers ninyo, umaming mga sinungaling sa Quadcon hearing, tas naniniwala kayo. Maniwala pa kayo kay Bato? Ha? He was guided by the Holy Spirit every day. Nasaan? O ngayon, tago ka ng tago? Ang yabang mo ngayon. Ibig sabihin lang nito, itong kampo ni Kiko Pangilinan, sila po ay nag-iisip. Hindi sila padalos-dalos magdesisyon. They have their own mind, they have a critical thinking kung ano ang dapat gawin. Magmasid, mag-obserba, mag-research, o kung aakto ka agad itong mga pinklawan, kung nakuryente sila, wala palang katotohanan yung sinasabi ni Elizalde ko. Gawa-gawa niya lang yan for self-preservation para sa kanya. Di nakuryente din sila. Mababatikos din sila ng husto. Diba? Kaya ako nasa panig ako dito. Huwag mong isakripisyo ang buong bansa o ang mamamayang Pilipino para lang protektahan yung maliit na grupo tulad ng mga Duterte. Isasakripisyo mo ang gobyerno, patatalsikin mo ang gobyernong Marcos, tapos ang gusto nyong iupo ay yung mas masahol pa sa kademonyohan, ay mali naman yon. Kaya ako, agree ako dito sa posisyon ni Senator Kiko. Responsibilidad namin tiyakin na may saysay ang ingay namin at mauuwi ito sa pagpapanagot sa mga nagkasala. Correct. Ang tawag dito is due process. Ang tawag dyan, rule of law. Even though na matagal, pero pulido ang mga ebidensya factual, yun ang dapat gawin. Diba? Hustisya on the proper method, on the proper place in time. Yan po yan. Hindi sila basta-basta ganito, yung pala, wala silang responsibility, magtuturo sila parang ginagawa ng mga Duterte. Ay, sinabi lang naman namin naniwala ka agad kayo. Diba? Pero wala kayong pinakitang ebidensya kasi mga uto-uto ang mga followers nyo. Tulad ni Bato, uto-uto, isang malaking asong ulol. Diba? So dito, makikita mo sino talaga ang gumagamit ng utak at yung gumagamit lang ng tumbong nila. Di po ba? Si Bato ang gamit tumbong kasi walang laman utak. Si Kiko gumagamit ng utak kasi alam niya na matagal na siyang politiko. Matagal na siyang mambabatas. Isang maling move mo lang, malaki ang magiging responsibilidad mo. Yan po ang dapat na gawin natin, tularan natin. No? Obserbahan ninyo. I-research ninyo kung tama o mali. Di ba? O ngayon, kung when you come up to a decision, na sana tama yung decision nyo, hindi yung ura-urada. Ha? Nakarinig lang na kayo na ganito si Bongbong Marcos, ay magnanakaw yan, bangag yan. Yung pala, naalala nyo yung video nyo? Pero pinaniniwalaan nyo pa rin. Kasi mga tangat bobo kayo. Kasi yung mga leader nyo, mga tangat bobo. Okay, now, pasok naman tayo kay Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Si Sherwin Gatchalian, tulad po ni Pampilo Lacson, sinabing butas-butas. Hindi nagtutugma yung mga pinagsasabi ni Elizalde ko. At the same time, hindi ka naka-under oath. Kaya hindi titindig yung sinabi mo. Ha? Kahit na ano pang sabihin mo dyan, wala ka sa proper forum, ang tanging maniniwala sa iyo ay yung mga tulad nila Bato, na mga tanga at bobo. O dyan po sa Abante TNT, ano ang sabi ni Gatchalian? Hindi nagtutugma ang mga sinabi ni Saldico. Correct. Eto po, mayroon mga bagay na para sa akin hindi nagtutugma Dahil kung ito ay project ng ating Pangulo, dapat nasa National Expenditure Program. Palang niya nilagay niya itong mga proyekto na ito. Dahil siya ito, ang NEP ay ang President's Budget. So ibig sabihin, kung meron siyang ganitong mga proyekto, doon na niya ilalagay. Hindi sa dulo, hindi sa katapusan ng BICAM. Ang BICAM, dulo na ito Pinaka-last phase na ito ng budget process. So kung meron ka namang control sa budget, bakit mo sa dulo ilalagay na wala kang control dahil legislative ang may control ng budget process?
Sa ikalawang bahagi ng video ni Ko, isiniwalat nito ang tungkol sa umano'y 100 bilyong insertions. Hindi naman kumbinsido si Gatchalian sa aligasyon na ito ni Ko. Aniya, kung si Pangulong Marcos ang nagsingit, hindi niya na ito ibinito. O tama nga naman. Bakit nagbito ng 194 billion Elizalde ko? Ang sabi mo, sin-insert niya 100 billion tapos ibinito 194. Nakita ko rin na may mga projects doon sa sinasabi ni Saldico na nabito ng Pangulo. Okay, tamo? Kung maniniwala na lang kayo kay Elizalde ko tulad ni Bato, di na kuryente kayo. Di ba? Tulad nito, nagsaliksik maigi, nakita niya. Nagsisinungaling si Elizalde ko. Yung binigay niyang mga proyekto, no, yung listahan di umano, meron palang binito doon ng Pangulo. Kung sarili niyang project yun, ibibito niya, di ba kalokohan Elizalde ko? So sino dito ang gumagawa lang ng kwento? Si Elizalde ko, tapos pinaniwalaan ni Bato. Ano si Bato? Tanga. Di ba? So kung Pangulo ang nag-insert niyan, bakit niya naibito yung sarili niyang na-insert? Correct. So parang nakakapag hindi naman nagtutugma yung sinasabi ni Elizalde ko, Hindi rin nagtutugma Hindi siya nagtutugma sa una sa common sense at pangalawa sa logic kung totoo nga yung kanyang sinasabi. Kaya nga, di na mo yan, Elizalde ko, sino lang bumibili ng lemonade mong panis? Yung mga DD shit. Dati ang mga DD shit, sabi nila Elizalde corrupt. Ngayon, hero na nila si Elizalde ko. Go, 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 Elizalde ko. Ikaw ang hero namin. Tingnan mo, kagaguhan ng mga DDS. Nung biglang kumampi sa kanila, hero na nila. Pero nung una, kurap-kurap daw. Magnanakaw, ikulong yan. Nung nagsiwalat, sinabing ganito si Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin, hero yan, ang galing-galing mo, go, go, go. Diba? Mga tanga talaga itong mga DDS na to Paano? Yung amo nila, yung mga amo nila, mga tanga at bobo. Biruin nyo si Sherwin Gatchalian, no? Nahuli si Elizalde kung sinungaling. Yung mga listahan daw di umano ng proyekto na Pangulo na nagkakahalaga ng 1 bilyon, may ibinito doon ang Pangulo na proyekto. Proyekto niya yun, ibibito niya. Di ba? Tangengot. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.